Hindi lahat ng tumatawa kasama mo ay masaya para sa'yo. Sa psychology, mas delikado ang fake friend kaysa sa lantad na kaaway dahil hindi mo alam kung kailan kanya unti-unting hinihila pababa. Tahimik sila, palangiti. Pero sa likod niyan may inggit, kompetisyon at lihim na saya kapag ikaw ang bumabagsak. Sa video na ito, bubuksan natin ang psychological patterns ng fake friends, ang mga senyales na kadalasan ay hindi mo napapansin pero unti-unti nang sinisira ang tiwala, kumpiyansa at katahimikan ng isip mo. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong topic tungkol sa human psychology, emotions at behavior, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kaalamang ibabahagi ko. 1. Bakit mas delikado ang fake friend kaysa lantad na kaaway? Sa psychology, malinaw ang isang bagay. Mas madaling protektahan ang sarili laban sa kaaway na lantad. Alam mo kung sino ang kalaban mo. Alam mo kung saan manggagaling ang atake. Pero ang fake friend, iba ang galaw. Tahimik, malapit at kadalasan pinagkakatiwalaan mo pa. Ang lantad na kaaway ay gumagamit ng takot. Ang fake friend ay gumagamit ng tiwala. At ayon sa psychology, mas malalim ang sugat kapag ang nanakit ay taong pinapasok mo sa personal na mundo mo. Ang fake friend ay hindi agad umaatake. Una, makikinig siya. Aalamin niya ang insecurities mo, pangarap mo, at kahinaan mo. Hindi dahil gusto kanyang tulungan, kundi dahil balang araw, magagamit niya ito laban sa'yo. Ito ang tinatawag ng psychology na strategic closeness. Lumalapit hindi para makipagkaibigan, kundi para makakuha ng psychological advantage. Kapag kaaway ang humusga sa'yo, madali mo itong balewalain. Pero kapag fake friend ang gumawa nito, mas malakas ang epekto. Dahil galing ito sa taong inaasahan mong kakampi. Dito nagsisimula ang self-doubt. Unti-unting bumababa ang tiwala mo sa sarili mo, hindi dahil mali ka, kundi dahil naniwala ka sa maling tao. Sa psychology, ang fake friend ay madalas may lihim na kompetisyon. Hindi kanya hayagang hihilahin pababa. Mas madalas, tatawa siya habang nagkukunwari na sumusuporta. Sasabihin niyang proud siya sa'yo, pero sa loob niya naghihintay siya ng pagkakamali mo. At kapag nangyari iyon, doon siya tahimik na nasisiyahan. Mas delikado ang fake friend dahil hindi mo siya pinaghahandaan. Hindi ka nagtatayo ng depensa, pinapasok mo siya sa buhay mo ng bukas ang loob. Kaya kapag siya ang nanakit, hindi lang tiwala ang nasisira, pati pananaw mo sa mga tao. Ayon sa psychology, ang patuloy na exposure sa fake friends ay maaaring magdulot ng emotional confusion. Hindi mo na alam kung sino ang totoo. Nagsisimula kang magduda sa intensyon ng iba, kahit wala naman silang ginagawang masama. Isang fake friend lang ang sapat para sirain ang sense of safety mo sa relationships. Kaya tandaan ito, ang kaaway ay nananakit mula sa labas. Ang fake friend ay nananakit mula sa loob. At sa psychology, ang pinsalang galing sa loob ang mas matagal maghilom. Kung gusto mo ng proteksyon, hindi sapat ang pagiging mabait. Kailangan mo rin ng malinaw na boundaries at kakayahang obserbahan ang ugali ng mga taong pinapalapit mo sa buhay mo. Dahil hindi lahat ng kaibigan ay kaaway, pero hindi rin lahat ng kaibigan ay totoo. 2. Hindi ka inggit. Psychology ang patunay na fake friend ang kasama mo. Sa psychology, may malinaw na senyales kapag ang kaibigan mo ay fake friend. Hindi mo kailangan marinig ang reklamo o galit. May mga kilos at pattern na nagsasabi ng katotohanan. Isa sa pinakakaraniwang senyales ay kapag palaging ipinapakita ng kaibigan mo na masaya siya sa mga pagkakamali mo o di kaya ay nagkukubli sa tuwa kapag may nagtatagumpay ka. Ang psychology ang nagsasabi, hindi ito simpleng inggit lamang. Ito ay paraan ng fake friend para patatagin ang kanilang kontrol at superioridad sa relasyon. Fake friends ay madalas gumagamit ng subtle manipulation. Halimbawa, sasabihin nilang supportive sila, pero sa likod ng ngiti, tinitest nila ang emosyon mo. Ang ganitong behavior ay tinatawag na covert hostility. Hindi lantad, hindi halata, pero ramdam mo ang epekto nito sa sarili mong confidence. Ayon sa psychology, kapag ang isang tao ay laging nagpapakita ng ganitong subtle signs, hindi dahil sa inggit lang, kundi dahil may intensyon silang palihim na manipulahin ang perception mo sa kanila at sa sarili mo. Unti-unti,
masisira ang trust mo at magsisimula kang magduda sa iyong sariling kakayahan. Ang fake friend ay kadalasang marunong magpakita ng kaibigang ideal sa labas. Sila ay mabait, palakaibigan at laging handang makinig. Pero kapag wala ang iba, dito lumalabas ang kanilang tunay na motibo. Psychology studies show na ang mga taong ganito ay gumagamit ng strategic comparison. Ikumpara ang sarili sa iyo para patatagin ang kanilang superiority habang pinapababa ka. Mahalagang tandaan, hindi ka inggit. Ang fake friend ang may problema sa kanilang mindset at insecurities. At sa psychology, ang malinaw na pattern ng pagmanipulate, subtle na paghahambing, at tuwing ikaw ay nagtatagumpay, ay nagiging tahimik silang masaya, ay patunay na hindi sila tunay na kaibigan. Kung gusto mong protektahan ang sarili mo, mahalagang maging mapanuri. Obserbahan ang mga kilos, intindihin ang intensyon, at huwag basta-basta magtiwala sa bawat ngiti. Dahil sa psychology, hindi lahat ng kaibigan ay kaibigan, at minsan, ang pinakamapanganib ay ang nasa tabi mo habang nagpapanggap na kaalyado. 3. 7 tahimik na senyales na plastic ang kaibigan mo. Sa psychology, may mga senyales na tahimik pero malinaw kapag ang kaibigan mo ay plastic o fake. Hindi mo kailangan marinig ang reklamo o galit. Minsan, sa simpleng kilos at pattern mo lang mapapansin ang katotohanan. Narito ang 7 tahimik na senyales na plastic ang kaibigan mo. 1. Laging nakasmile, pero hindi totoo ang suporta. Fake friends ay marunong magpakita ng ngiti at pag-aalala. Pero kapag kailangan mo ng tulong, madalas hindi sila nandyan. Psychology studies show na ang ganitong behavior ay paraan nila para mapanatili ang imahe ng mabait habang may sariling agenda. 2. Palaging may pahiwatig ng kompetisyon. Kapag ikaw ay nagtatagumpay, may subtle remarks o comparison sila. Hindi lantad, pero ramdam mo ang pressure. Ito ay tinatawag sa psychology na covert rivalry. 3. Hindi nagtatapat ng totoong damdamin. Fake friends ay kadalasang nagkukubli ng tunay nilang opinyon. Sa halip, inuulit nila ang sasabihin mong gusto mo marinig. Ito ay paraan para mapanatili ang kontrol sa relasyon. 4. Laging nasa likod ng iyong desisyon. Kapag may problema ka, sila ay biglang mawawala o magsasabi ng neutral na comment para hindi mahuli sa kanilang panig. Ang psychology nito ay strategic avoidance. Iniiwasan nilang ipakita ang tunay na damdamin. 5. Madaling masaktan o magalit. Kapag hindi ka sumasang-ayon. Fake friends ay sensitibo sa mga hindi pagkakasundo. Kahit simpleng opinion mo lang, nagiging emotional sila. Psychology explains na ito ay defense mechanism para hindi ma-expose ang kanilang insecurity. 6. Ginagamit ang lihim mo sa kanilang advantage. Kapag binigay mo ang tiwala mo, may pagkakataon na gagamitin nila ito laban sa'yo. Ito ang classic manipulation pattern sa psychology. Una, pinapalapit ka, pagkatapos ginagamit ang intimate knowledge mo para makontrol ka. 7. Palaging nasa background, hindi totoong kaakibat sa tagumpay mo. Kapag umangat ka, biglang nagiging distant sila. Sa psychology, tinatawag itong opportunistic detachment. Kasama ka lang nila kapag may benefit sila, pero kapag wala, mawawala rin sila. Ang mga senyales na ito ay subtle, pero kapag naobserbahan mo, makikita mo ang tunay na intensyon ng kaibigan mo. Psychology ang nagpapatunay. Hindi lahat ng kasama mo sa ngiti ay totoo ang pagkakaibigan. Kung nais mong protektahan ang sarili mo, mahalagang maging mapanuri, mag-set ng boundaries, at obserbahan ang pattern ng kilos ng mga tao sa paligid mo. Hindi lahat ng kaibigan ay kaibigan, at minsan, ang tahimik na kilos ang pinakamalakas na senyales ng fake friendship. 4. Bakit masaya ang fake friend? Kapag ikaw ang bumagsak, ayon sa psychology. Sa psychology, may malinaw na paliwanag kung bakit may mga kaibigan na tila natutuwa kapag ikaw ay bumabagsak. Ang mga fake friend ay hindi totoong kaibigan. Hindi sila nandyan para suportahan ka, kundi para masiyahan sa kahinaan mo. Ang ganitong behavior ay tinatawag sa psychology na schadenfreude. Ang saya o satisfaction na nararamdaman ng isang tao sa kapahamakan o kabiguan ng iba. Hindi ito simpleng inggit.
Ito ay isang uri ng manipulative behavior kung saan ang fake friend ay nakakahanap ng kontrol at superioridad sa hindi mo inaasahan. Fake friends ay karaniwang sumusubok sa iyong tiwala bago ipakita ang ganitong gilid ng kanilang personalidad. Makakakita ka ng ngiti, pakikipagkaibigan, at suporta sa simula, pero sa likod ng lahat, iniobserbahan nila ang mga kahinaan mo. Kapag ikaw ay nagkamali o nagkaproblema, doon nila nararamdaman ang saya. Psychology studies show na ang mga taong ganito ay madalas insecure sa sarili. Hindi nila kayang tanggapin ang tagumpay ng iba. Kaya, kapag ikaw ay bumagsak, para silang nakakatanggap ng temporary boost sa kanilang self-esteem. Sa madaling salita, ang kahinaan mo ay nagiging advantage nila. Ang delikado rito ay hindi mo agad nakikita ang intensyon. Fake friends ay bihira magpakita ng galit o kasamaan ng lantad. Tahimik silang nakamasid at sa pagkakataong ikaw ay nagkukulang, doon nila ipinapakita ang totoong damdamin. Ang psychology nito ay covert pleasure, isang subtle pero malakas na epekto sa relasyon at emosyon mo. Kung patuloy kang nai-expose sa ganitong tao, makakaapekto ito sa self-confidence mo at pananaw mo sa ibang tao. Unti-unti, magsisimula kang magduda sa intensyon ng iba at minsan kahit sa sarili mo at hindi. Kaya mahalaga, ayon sa psychology, maging mapanuri sa mga taong palaging nagpapakita ng saya sa kapahamakan ng iba. Obserbahan ang pattern ng kilos nila at huwag basta-basta magtiwala sa bawat ngiti. Ang tunay na kaibigan ay hindi natutuwa sa kabiguan mo, kundi nandyan para itaas ka kapag bumagsak ka. 5. Ang totoong layunin ng fake friends sa buhay mo. Sa psychology, malinaw na ang bawat relasyon ay may layunin. Ang tunay na kaibigan ay nandyan para suportahan ka, protektahan ang tiwala mo at palaguin ang buhay mo. Pero ang fake friend may ibang layunin. Hindi ito basta pagkakaibigan. Ang pangunahing layunin ng fake friend ay kontrolin ang perception mo sa kanila at sa sarili mo. Una, lumalapit sila sa iyo na may ngiti at mabuting pakikitungo. Pinapalapit nila ang sarili para makuha ang tiwala mo at sa proseso, nakukuha nila ang impormasyon tungkol sa buhay mo, pangarap at insecurities. Ayon sa psychology, kapag nakuha nila ang tiwala mo, maaari nilang gamitin ito sa strategic manipulation. Maaaring sabihing supportive sila pero sa likod, ginagamit ang kaalaman mo laban sa iyo. Ito ay paraan nila upang panatilihin ang psychological advantage sa relasyon. Isa pang layunin ay pagkontrol sa emosyon mo. Fake friends ay bihirang ipakita ang totoong damdamin. Sa halip, ini-influence nila ang mood at perception mo. Kung ikaw ay masaya, papakita nilang normal lang ito o minsan ay hihikayat ng subtle na duda. Kung ikaw ay nagkakamali, doon nila nararamdaman ang saya at nakakapagpatatag ng kanilang superiority. Fake friends rin ay kadalasang may opportunistic detachment. Kasama ka lang nila kapag may makukuha sila. Kapag wala ng benepisyo, bigla silang nagiging distant. Ayon sa psychology, ito ay paraan nila para mapanatili ang kontrol at proteksyon sa sarili habang nakakaapekto sa relasyon mo. Ang mas delikado rito ay hindi mo agad nakikita ang intensyon nila. Tahimik at maingat silang nagpapakita ng pagkakaibigan. Ngunit sa bawat subtle action, may underlying motive, ang personal gain sa pamamagitan ng manipulation, control, at pananatili ng psychological advantage. Kaya mahalaga, ayon sa psychology, maging mapanuri sa mga taong pinapalapit mo sa buhay mo. Obserbahan ang pattern ng kilos, intindihin ang intensyon, at huwag basta-basta magtiwala sa bawat ngiti. Hindi lahat ng kasama mo sa ngiti ay tunay na kaibigan. Ang layunin ng fake friend ay hindi ang iyong paglago, kundi ang kanilang sariling interes. 6. Kapag palaging nakasmile, pero may lihim na galit. Sa psychology, may tinatawag na covert hostility o tahimik na galit. Ito ang nangyayari kapag ang isang tao ay palaging nagpapakita ng ngiti at kaaya-ayang pakikitungo, pero sa loob ay may galit, inggit o resentimento. Ang ganitong behavior ay karaniwan sa mga fake friends. Fake friends ay bihira ipakita ang totoong damdamin ng lantad. Mas pinipili nilang ngumiti at magpanggap na supportive kahit sa loob ay may negatibong emosyon.
Ayon sa psychology, ang layunin nila ay panatilihin ang imahe ng kaibigan habang secretly minamanipula ang relasyon at emosyon mo. Isa sa mga epekto nito ay ang subtle na pagguho ng tiwala mo sa sarili. Kapag palaging nakangiti ang fake friend pero may lihim na galit, unti-unti mong napapansin na may tension, hindi malinaw na dahilan o hindi pagkakaintindihan sa simpleng usapan. Ang psychology nito ay emotional confusion, kung saan hindi mo agad natutukoy ang totoong intensyon ng tao sa tabi mo. Ang ganitong pattern ay kadalasang nagdudulot ng stress at self-doubt. Nakakaramdam ka ng pagka-doubt sa sarili mo, sa tamang desisyon, at kahit sa sariling intuition mo. Dahil sa subtle manipulation, nagiging mahirap kilalanin ang fake friend at minsan pati ang mga tunay na kaibigan mo ay nagiging mahirap i-distinguish sa kanila. Psychology studies show na ang mga taong may covert hostility ay gumagamit ng strategic smile at positive appearance para makontrol ang social perception. Hindi nila gustong makita ang galit nila ng lantad kaya gumagamit sila ng masking techniques. Ang resulta, ikaw ay naiipit sa pagitan ng positibong imahe nila at ng lihim na intensyon. Mahalaga, ayon sa psychology, maging mapanuri sa mga taong laging nakangiti pero may subtle na hints ng galit o inggit. Obserbahan ang pattern ng kanilang kilos at ang epekto nito sa emosyon mo. Ang tunay na kaibigan ay hindi nagtatago ng galit habang nagpapanggap na mabait. Ang fake friend ay palaging nakangiti sa harap mo, ngunit sa loob, ang intensyon ay kontrolin, manipulin o panatilihin ang superiority nila sa relasyon. 7. Bakit ang fake friend ang unang maninira ng self-worth mo? Sa psychology, may isang pattern na palaging nakikita sa relasyon sa fake friends. Sila ang kadalasang unang naninira ng self-worth o tiwala mo sa sarili. Pero bakit ganito ang nangyayari? Fake friends ay bihira maging bukas sa totoong damdamin nila. Sa halip, ginagamit nila ang subtle na paraan para manipulahin ang perception mo sa sarili mo. Maaari silang magbigay ng hindi halatang kritisismo kumpara ang tagumpay mo sa kanila o pahinain ang kumpiyansa mo sa mga desisyon mo. Ayon sa psychology, ang ganitong behavior ay tinatawag na covert undermining. Kapag ang self-worth mo ay unti-unting nasisira, mas madali kang makontrol at maapektuhan ng fake friend. Ang kanilang layunin ay hindi para sa kabutihan mo, kundi para mapanatili ang superiority at strategic advantage nila sa relasyon. Isa pang dahilan ay ang emotional dependence. Fake friends ay marunong magpakita ng suporta kapag kailangan mo, ngunit sa ilalim nito ginagamit ang pagkakataon para pahinain ang kumpiyansa mo. Kapag umangat ka o nagtagumpay, makikita mo ang subtle jealousy o manipulative behavior nila. Sa psychology, ito ay isang paraan para panatilihin ang imbalance sa power dynamics ng friendship. Ang delikado rito ay hindi mo agad nakikita. Madalas nakangiti sila, nagmamagandang loob at tila supportive. Pero sa bawat subtle comment o pagkilos, unti-unti nilang minamanipula ang perception mo sa sarili mo. Kapag hindi mo napansin, unti-unti itong nagiging pattern na nakakaapekto sa self-esteem mo. Mahalaga, ayon sa psychology, maging mapanuri sa mga taong madalas magbigay ng subtle critique o hindi halatang paghahambing. Obserbahan ang pattern ng kilos, intindihin ang intensyon, at huwag basta-basta magtiwala sa bawat papuri o kritisismo. Ang tunay na kaibigan ay nagbubuo ng self-worth mo, hindi binabagsak. Ang fake friend ay palaging tahimik na naninira, habang nagpapakita ng magandang imahe sa harap mo at sa iba. 8. Hindi lahat ng sumusuporta ay totoo. Dark psychology ng fake friends. Sa psychology, hindi lahat ng sumusuporta sa iyo ay may totoong intensyon. May mga taong nagpapakita ng suporta, ngunit sa likod nito, may lihim na motibo. Ang ganitong behavior ay karaniwang makikita sa fake friends. Fake friends ay marunong magpakita ng pakikipagkaibigan at suporta. Maaari silang pumuri sa mga tagumpay mo, makinig sa mga problema mo, at makipag-usap ng parang tunay na kaibigan. Ngunit ayon sa psychology, ang suporta na ito ay madalas instrumental. Ibig sabihin, ginagamit nila ang pagpapakita ng suporta para sa kanilang sariling kapakinabangan, upang mapanatili ang kontrol, makuha ang impormasyon o manipulahin ang relasyon. Isa sa mga pangunahing taktik ng fake friends ay strategic validation. Pinapalapit kanila sa pamamagitan ng papuri at pakikinig, ngunit sa bawat hakbang, sinusubok nila ang emosyon mo at iniimpluwensya ang perception mo sa kanila.
Sa psychology, ito ay isang uri ng subtle manipulation na pinalalakas ang kanilang psychological advantage. Fake friends ay kadalasang may hidden agenda. Maaari silang maging masaya kapag ikaw ay nagkakamali o magpakita ng inggit sa tagumpay mo, kahit sa harap ng iba ay nagpapakita ng suporta. Ang ganitong dual behavior ay nagdudulot ng emotional confusion at unti-unting pagbaba ng self-esteem mo. Ang delikado rito ay hindi mo agad nakikita ang intensyon. Palaging nakangiti, supportive at handang makinig. Pero sa bawat subtle action, pinapalakas nila ang kontrol at influensya nila sa iyo. Sa psychology, ang ganitong pattern ay tinatawag na covert manipulation. Tahimik pero epektibo sa paghubog ng perception at emosyon ng target. Mahalaga ayon sa psychology maging mapanuri sa mga taong palaging sumusuporta. Obserbahan ang consistency ng kilos at intensyon. Ang tunay na kaibigan ay nagbubuo ng tiwala at self-worth mo, hindi nagtatago ng lihim na galit o personal na agenda sa likod ng ngiti. Ang fake friend ay tahimik na nagmamanipula habang nagpapakita ng magandang imahe sa harap mo at sa iba. 9. Bakit biglang nawawala ang fake friends kapag umangat ka? Sa psychology, may malinaw na pattern na kadalasang nakikita sa fake friends. Kapag ikaw ay nasa mababang estado o ordinaryong sitwasyon, makikita mo sila sa tabi mo, nakangiti, nakikinig, at tila supportive. Ngunit kapag ikaw ay umangat, nagtatagumpay, o nakamit ang isang bagay, bigla silang nawawala. Ang ganitong behavior ay tinatawag sa psychology na opportunistic detachment. Hindi nila pinapakita ang tunay nilang intensyon sa simula. Ang fake friend ay palaging nandyan kapag may makukuha sila mula sa relasyon, impormasyon, kumpiyansa o emosyonal na support. Kapag wala ng benepisyo, bigla silang nagiging distant o nawawala. Isa pang dahilan ay subtle envy at insecurity. Kapag ikaw ay umangat, mas lumalabas ang insecurities ng fake friend. Hindi nila kayang tanggapin ang tagumpay mo, kaya mas pinipili nilang iwasan ka kaysa ipakita ang negatibong damdamin ng lantad. Sa psychology, ang avoidance na ito ay isang defense mechanism. Fake friends rin ay gumagamit ng social comparison. Sinusukat nila ang sarili nila sa tagumpay ng iba. Kapag mas mataas ang achievement mo, lumalabas ang kompetisyon at inggit. Dahil hindi nila gustong ma-expose, mas pinipili nilang lumayo. Ang delikado rito ay madalas hindi mo agad napapansin ang pattern. Nakangiti sila sa simula, nagpapakita ng suporta at nagiging parte ng buhay mo. Pero kapag umangat ka, bigla silang nagiging absent. Ang psychology nito ay nagpapakita ng hidden motives at opportunistic behavior. Mahalaga ayon sa psychology, maging mapanuri sa mga taong palaging nasa tabi mo sa simula pero nawawala kapag ikaw ay nagtagumpay. Obserbahan ang consistency ng relasyon at ang epekto nito sa emosyon mo. Ang tunay na kaibigan ay nandyan sa lahat ng panahon, hindi lamang kapag may benepisyo sila. Ang fake friend ay palaging opportunistic, tahimik na nagtatago ng intensyon at nawawala kapag ikaw ay umangat. 10. Ang tahimik na kompetisyon ng fake friends na hindi mo napapansin. Sa psychology, may isang subtle na phenomenon na kadalasang hindi napapansin. Ang tahimik na kompetisyon ng fake friends. Hindi ito lantad o halata, pero sa bawat kilos at salita, unti-unti nilang sinusubukan ang posisyon mo sa buhay at relasyon. Fake friends ay bihirang ipakita ang direktang kompetisyon. Sa halip, gumagamit sila ng subtle comparison, passive remarks o lihim na inggit. Halimbawa, kapag nagtagumpay ka sa trabaho, relasyon o personal na proyekto, maaaring may bahagyang comment sila na parabang nakakalma lang, ngunit sa psychology, ito ay covert competition. Sinasabi nito sa kanila kung paano nila mapapalapit o mapapababa ang sarili mo sa mata nila. Isa pang aspeto ay ang emotional manipulation. Fake friends ay marunong magpakita ng suporta sa publiko o sa harap ng iba, ngunit sa pribado, pinapababa ka nila sa pamamagitan ng subtle criticism o comparison. Ang psychology nito ay nagpapakita kung paano nila ginagamit ang relational power para mapanatili ang advantage sa friendship. Ang delikado rito ay ang epekto sa self-esteem mo. Dahil hindi halata, unti-unti mong nararamdaman ang pressure, self-doubt,
at pangangailangan na patunayan ang sarili mo. Psychology studies show na ang tahimik na kompetisyon ng fake friends ay nagdudulot ng emotional exhaustion at minsan pagkasira ng self-confidence. Mahalaga ayon sa psychology maging mapanuri sa mga taong palaging may subtle remarks, lihim na comparison o passive competitiveness. Obserbahan ang consistency ng kilos at ang epekto nito sa emosyon mo. Ang tunay na kaibigan ay hindi nakikipagkompetisyon sa tagumpay mo. Ang fake friend ay tahimik na lumalaban sa iyong self-esteem habang nagpapakita ng magandang imahe sa harap mo at sa iba. Sa huli, ang awareness sa ganitong pattern ay mahalaga. Sa psychology, ang kaalaman at obserbasyon ang unang hakbang para protektahan ang sarili mula sa manipulative at opportunistic behavior ng fake friends. Nakita natin kung gaano delikado at subtle ang epekto ng fake friends sa buhay mo. Mula sa tahimik na galit, covert manipulation, opportunistic behavior, hanggang sa tahimik na kompetisyon, malinaw na hindi lahat ng kaibigan ay totoo. Ang psychology ang nagtuturo sa atin na maging mapanuri, obserbahan ang pattern ng kilos ng mga tao sa paligid, at protektahan ang sariling emosyon at self-worth. Hindi sapat na mabait ka lamang. Kailangan mo ring maging maingat sa mga taong pinapalapit mo sa buhay mo. Kung gusto mo pang matutunan ang mga ganitong psychology insights tungkol sa human behavior at personal development, mag-subscribe ka na at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong episode dito sa ating channel.